Chapter 1. Basahin po natin muli ang verses 1 to 22. James chapter 1 verses 1 to 22. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 22. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad greatly. Verse 2 kayo po. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Verse 6. But let him ask faith nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of law degree, rejoice in that he is exalted. Verse 10. But the rich in that he is made low, because as the power For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashions of it perisheth, so also shall the rich man fade away in his ways. Verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lusts and enticed. Do not hear, my beloved brethren. 15. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Verse 16. Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, which whom is no variableness, neither shadow of turning. Verse 18. Of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Verse 20. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart of all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Verse 22, altogether ready with. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Tayo po natin yung kumikita, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapanyarin sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan katapatan, sa kalakasan na patuloy mo po binibigay sa amin sa buhay. Yes. Maraming salamat po. At salamat po sa mga blessings na amin po tinanggap at sa tatanggapin pa. Salamat po sa hapong ito na muli makapag-aral po kami ng itong banal na salita. Pagpalain mo po pangangaral ngayong hapon, kayo po siyang kikilos, gagawa sa aming kalagitnaan. Yes. Banal na Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po na ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay magmumula po sa inyo. Itago mo po akong muli sa inyong likuran. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang inyong gawain dito sa mataas na kahoy. Nawa po Panginoon, patuloy po kayo magligtas sa lahat ng dako ng mundo. Salamat po at salamat sa pribilehiyo na nagagamit po sa ministry, sa paglilingkod po sa inyo. Salamat sa mga kapatiran na patuloy po na nakikisa sa inyo pong gawain. Dalangin ko na patuloy mo pong digin ang kanilang panalangin. Yes. Patuloy mo pong sila bigyan ng kalakasan at kalusugan. At igawin mo po sa buhay ng bawat isa ang inyong pong divine protection. Salamat po, Ama. Ito po yung aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito na po po. Verse 17 po mga kapatid. Ang sabi po dito, tinan niyo po yung Bible. Dito po natin kukunin ang title ng ating pong pag-aaralan this afternoon.
every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So ang title po ng mensahe this afternoon, mga kapatid, God give us a gift. Amen. God give us a gift. Napakarami pong regalo ang binigay sa atin ng Diyos. At ito nga po, sinasabi po dito, ito po ay good. Ito po ay perfect gift. So mga kapatid, mga minamahal, isa sa mga regalo na kaloob sa atin ng Diyos, napakaganda at hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo ito, ay yung ating tinanggap na kaligtasan mula kay Kristo na tayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ako po'y talagang masaya dahil nga po sa kaligtasan na kaloob ng ating Diyos na talagang hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. So ito po yung pinakamagandang regalo. And then sabi nga po sa Roma chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ our Lord. Ito po yung good gift and a perfect gift na tinanggap natin galing sa Diyos. Napakagandang regalo, regalo na hindi masisira, regalo na hindi mananakaw, regalo na hindi malulunga, regalo na hindi kayang tumbasan ng kayamanan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, ano pa yung ating hahanapin? Partner. So, diba? Okay. So mga kapatid, mga minamahal, talagang sa bawat araw, ang Diyos po ay may regalo sa atin. Itong buhay natin, ito po ay regalo sa atin na tayo buhay pa hanggang ngayon at kung tayo buhay pa hanggang bukas, ito po ay regalo din sa atin. Yung ating kalakasan, kalusugan, ito po ay regalo ng Diyos. Napakaraming regalo kung iisa-isahin po natin. Yung ating pamilya, meron tayong pamilya na nagmamahal sa atin. Yan po ay regalo ng Diyos. Yung asawa mo, regalo yan sa iyo. Tama po ba? So yung Pastor, wala akong asawa. So yung inyong po mga asawa, yung inyong po mga katuwang sa buhay, yan po ay regalo ng Diyos. Yung ating pamilya, kapatid, magulang, yung ating tahanan, yan po ay regalo ng Diyos sa atin. So and then, ano pa yung mga regalo? Wisdom. So tayo po ay talagang dumating sa mundong ito, wala naman tayong dala. Kaya kung mayroon man tayong wisdom, salamat sa Diyos. Kung meron man tayong nalalaman, kaalaman, karunungan, ito po ay galing sa Diyos. Yung ating lakas, yung ating damit, lahat po ito, yung ating pagkain na kinakain sa araw-araw, everything na mayroon po tayo. It is all the gift from God. Lahat po ito ay regalo ng Diyos. So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay. Ano po yung ating dapat gawin doon sa nagbigay? Ano yung ating dapat gawin sa Diyos na nagbigay sa atin? Minsan kasi mga kapatid, mga minamahal, sa mundong ito, kapag ang isang tao ay binigyan ng regalo, mas minamahal yung ibinigay. Hindi yung nagbigay. So mga kapatid, this afternoon, God give us a gift, so we need to love our God. So love God, our Lord. So ito po yung isang bagay na dapat po natin gawin. Na ating ibigin, mahalin ang ating Diyos, ang ating pong Panginoon, na siya nagbigay sa atin ng mga regalong ito, hindi yung mga regalo ang dapat mahalin. Ang dapat mahalin, paglingkuran, at sambahin ay ang Diyos na nagbigay nito sa atin. Amen. Sapagkat nakakalungkot, sabi nga po sa Roma, tinan niyo po inyong pong Bible, sa Roma chapter 1, verse 25, tinan niyo po, Roma chapter 1, verse 25. So dapat mahalin ay ang Diyos na nagbigay ang ating Panginoong Jesus, hindi ang ibinigay. So sabi po dito sa Roma chapter 1, verse 25, na ito po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Who changed the truth of God into a lie. So pinalitan ng tao ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan,
and worship and serve the Creator. Sinamba, pinaglingkuran yung nilikha, more than the Creator, higit doon sa lumalang, who is blessed forever. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Kaya ang Diyos ang dapat sambahin, ang Diyos ang dapat paglingkuran, ang Diyos ang dapat mahalin. So God give us a gift. So love God, our God. Ang tanong po ngayon, do you really love God? Ito yung tanong sa mga tao o sa mga Kristiyano na nagsasabing sila yung mga anak ng Diyos. Tunay ba na mahal talaga nila ang Diyos? If you really love God, so the next question, if you really love God, are you willing to suffer? Kasi ang nagmamahal, nagtitiis. Diba? Nagtitiis po ang nagmamahal. Yung po yung tunay na nagmamahal. If you really love God, kung tunay mo mahal ang Diyos, magtitiis ka. Magtitiis ka na ikaw ay aatin maghapon sa church, sasamba ka maghapon, kahit mainit, kahit meron kang gustong puntahan, uunahin mo ang gawain, uunahin mo ang pagsamba. Yun po ang tunay na nagmamahal sa Diyos kay Kristo. Sapagkat si Kristo, dahil minahal niya tayo, napakaraming kiniis ng ating Panginoong Jesus. So if you really love God, are you willing to sacrifice? Are you willing to sacrifice? Handa ka ba magsakripisyo para sa Diyos, para kay Kristo? Sapagkat si Kristo man ay nagsakripisyo, inihandog, inialay ang kanyang buhay para sa atin. Iniwan ang kanyang kaharian doon sa langit. So yun po ang tunay na nagmamahal. Tingnan niyo po si James. Sabi po ng James chapter 1 verse 1, balikan po natin. Dahil mahal ni James ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus. Sabi po ng James chapter 1, verse 1, James, a servant of God. So dahil mahal niya ni James ang Diyos, si Kristo, siya ay naglingkod. Siya ay sinasabi dito, alipin ng Diyos ni Kristo. So nandoon ang kanyang paglilingkod sa ating Diyos. Nandoon na siya handang nagtiis. Nagtiis si James at nagsakripisyo si James. Tinalikuran ni James ang kanyang mga pangarap sa kanyang buhay. Tinalikuran ni James ang pagyaman sa mundong ito. So si James ay talagang handa at willing na mamatay para kay Kristo. Yun po yung suffering at sacrificios na ginawa po ni James. Kaya nga po si James, ang kanyang naging kamatayan, siya po ay nilagari ng buhay. Hinati ang kanyang katawan, hindi lamang malaman kung dito ba sa baywang siya hinati o hinati siya mula ulo pababa. So yun po mga kapatid na talagang willing to suffer, willing to sacrifice ang nagmamahal sa Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, you are willing to suffer, to sacrifice. So mahalin po natin ang ating Diyos sapagkat napakarami ng ginawa niya para sa atin. Mga regalo na ibinigay niya para sa atin. Regalo na hindi na natin kayang bayaran pa. Kaya pa ba natin bayaran? Hindi na. At talagang hindi natin kayang bayaran. And then, mga kapatid, kung tunay mong mahal ang Diyos, ang sabi po ng James chapter 4, tingnan po natin ang ating Bible sa James chapter 4 verse 7, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. So kung tunay mo mahal ang Diyos, you are willing to submit. Yun po talaga ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Sumusunod sa mga utos o kalooban ng Diyos. Kaya nga sa pag-aasawa, yan po ay talagang nagsusunuran. Ang mga mag-asawa, ang mga anak, kung mahal nila ang kanilang magulang, susunod yan sa kanilang magulang. Hindi yung kung kailan lamang may kailangan, ang bait-bait, at talagang kung kailan lamang may kailangan, ay talagang sumusunod. So nagbe-bless, diba? Naghahag, nagkikis. So kung kailan mayroong kailangan. So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na nagmamahal ay talagang willing to submit, willing to suffer, willing to sacrifice. Katulad po ni James na talagang siya po ay servant of God, of the Lord Jesus Christ, na talagang siya po ay naglingkod, sumamba, at nagmahal sa ating Diyos hanggang kamatayan at hanggang sa kabilang
buhay. Then, if you really love God, are you willing? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 5, verse 10. James chapter 5, verse 10. Sabi po dito sa James chapter 5, "Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, afflictions, and of patience." So mga kapatid, kung tunay mong mahal ang Diyos, ang Panginoon, you are willing to surrender your life to God. Handa ka na surrender ang buhay mo sa Panginoon. Ang buhay pong ito ay hindi atin. Ito po'y pahiram lamang ng Diyos. Pahiram lang to. Ito po ay kay Kristo. Tinubos na ito ng dugo ni Kristo. Sa Diyos ito galing. Pahiram lang po ito sa atin. So kung talagang mahal po natin ang Diyos, are you willing to surrender your life to God? So yung po makikita po natin sa buhay ni James, isinuko ni James sa kanyang buhay. Alang-alang kay Kristo, alang-alang sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. Hindi na po pinahalagahan ni James ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi po pinahalagahan ni James katulad ni Pablo ang kanilang sarili. Hindi po pinahalagahan ni James ang mga bagay sa mundong ito. They surrender their life to God. Isinuko nila ang kanilang buhay sa Diyos. Yun po talaga ang tunay na nagmamahal. Katulad nga po sa mga mag-asawa, iiwan ng asawa ang kanyang magulang at sila'y magsasama. Diba? At talagang sa mag-asawa ay talagang magsasama sila habang buhay. So mga kapatid, mga minamahal, sinabi rin po ng James chapter 1 verse 22, "Be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." Maging tagatupad tayo. So ang nagmamahal ay sumusunod, tagatupad ng salita ng Diyos. So God gave us a gift. Napakaraming regalo ang ibinigay sa atin ng Diyos. Regalo na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 1, verse, hindi ko maintindihan ang sulat ko. Kung ito po ay verse 11 o verse 9. Okay, tingnan po natin ang verse 11. Ang James chapter 1, verse 11. Sulat ko na yan. O, verse 9. Verse 9. James chapter 1. "Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted." O verse 1 pa rin pala, sorry po. Verse 1. Balikan natin ang verse 1. "James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad greeting." So mga kapatid, si James po ay talagang naging alipin ng Diyos. Si James ay naglingkod. So ibig sabihin po mga kapatid, talagang si James ay pinagkatiwala ni James ang kanyang buhay, ipinagkatiwala ni James ang kanyang bukas, ipinagkatiwala ni James ang kanyang mga kakainin, ipinagkatiwala ni James ang kanyang titirhan. Diba? So yung po makikita po natin dito, James, a servant of God. Si James ay hindi nagtrabaho. Ang kanyang ginawa na lamang talaga ay naglingkod sa Diyos, kay Kristo, nag-akay ng kaluluwa. Buong buhay po yun. Doon sa natitirang buhay o sandali ng kanyang buhay. So makikita po natin dito mga kapatid, lean on Him. Magtiwala po tayo sa Diyos, kay Kristo. Ipagkatiwala natin ang lahat, yung ating bukas, sapagkat hindi naman natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Katulad po dito sa ministry, sinasabi ko po, hindi naman po ako matalino, hindi naman ako magaling, at hindi ko kaya ang ministry. Nagagawa ko lamang ito sapagkat ito po'y biyaya ng Panginoon, ito po ay tulong ng Panginoon, na lagi kong hinihingi ang tulong, gabay,
biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. So hindi po magkakaroon ng gawain dito kung wala talaga ang gawa ng Panginoon. Sapagkat kung ako din lamang ay malamang ay matagal na po akong sumuko, malamang ay matagal na akong tumigil. So hindi po madali ang ministry. Kaya ang ating pong buhay mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya, magtiwala lamang po tayo sa Kanya. At ang tunay na nagtitiwala po sa Panginoon, sa ating Diyos, tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 1, verse 21. Kung ikaw ay talagang nagtitiwala sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, una, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. So alisin po natin ang lahat ng uri ng kasalanan sa ating pong buhay. Alisin natin sa ating buhay yung mga hindi magagandang bagay. So yun po ang talagang nagtitiwala sa Diyos kay Kristo. Amen? Lay apart all filthiness, yung mga karumihan, and superfluity of naughtiness. Alisin na po natin, dapat makita sa atin ang isang bagong pagkatao. So ito po ang dapat makita sa mga nagtitiwala kay Kristo. Inaalis yung mga uri ng kasalanan. Sapagkat ang tao, sa ating panahon ngayon, mayroong mga taong hindi handang iwan ng kasalanan. Hindi handang talikuran ng kasalanan. Hindi magawang talikuran ng kasalanan. Meron po taong ganun. Bakit? Sapagkat natatakot sila. Natatakot silang iwan sila ng kanilang mga kaibigan. Natatakot sila. Diba? Bakit hindi nila magawang sumunod sa mga utos ng Diyos? Kasi natatakot silang iwan sila ng kanilang mga kaibigan. Natatakot sila na baka kung ano sabihin ng kanilang mga mahal sa buhay. Natatakot sila. So kung tayo po ay tunay na nagtitiwala sa Diyos, dapat nakahanda po tayo na iwan ang anumang mga bagay sa buhay natin alang-alang kay Kristo. Na tayo po ay talaga, nasabi pa rin po dito sa verse 21, tinan niyo po, ang verse 21, receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. So tanggapin po natin, load it up, the Word of God. Tanggapin natin na may kaamuan, tanggapin po natin na may kagalakan, yung salita ng Diyos. So, kung tayo po talaga nagtitiwala sa Diyos, tanggapin natin yung mga pangaral sa atin. Tanggapin natin yung pangaral ng salita ng Diyos na mayroong kaamuan, pagpapakumbaba, at mayroong kagalakan. So yun po ang tunay na nagtitiwala kay Kristo. And then, ang tunay talaga na nagtitiwala pa kay Kristo, ang sabi po ng verse 22, be doers of the word. Live it up. Ipamuhay po natin yung salita ng Diyos. Marami kasi Kristiyano talagang takot pa. Takot pang sumunod. Di ba? Natatakot sumunod. So kung tayo pimitakot sumunod sa utos ng Diyos sa salita ni Kristo, masasabi ba natin na tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya? Hindi. Hindi ka? So, may mga tao, may mga Kristiyano takot pang magbigay ng kanilang tithes and offering. Dati natakot din ako eh. Bakit? Sabi ko, marami pang babayaran. So, kung tayo po'y natatakot sumunod, hindi ho tayo puso na nagtitiwala sa Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Jeremiah 17, verse 7, tingnan po natin. Blessed is the man that trusted in Him, and whose hope the Lord is. Sumapalad ang tao na nagtitiwala kay Kristo at umaasa sa Diyos. Kaya napakaganda po kung tayo po ay susunod. Ito po ang katunayan, the evidence that we are trusting our God. Yung pagsunod kay Kristo. Ito po yung talagang ebidensya, patunay na tayo po ay nagtitiwala sa Diyos.
So nakita nyo na ba ang inyong Bible sa Jeremiah 17 verse 7? Blessed is the man that trusted in Him and whose hope the Lord is. So ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Mapalad ka kapag ikaw ay talagang nagtitiwala at umaasa sa Panginoon. Eh ang ibang tao kasi, dami pang reservation. Diba? Ang dami pang reservation ng ibang tao. Kung bakit hindi nila magawa magtiwala sa Diyos ng buong puso. So yun po mga kapatid, mga minamahal, dahil tayo po ay talagang binibigyan ng Diyos na napakaraming regalo, magtiwala tayo sa Kanya. Believe on Him. Magtiwala. Lahat na meron tayo, ito po'y galing sa Diyos. Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Than to put confidence in man. And then, last, God gave us a gift. So, ang Diyos ay talagang tayo po sa bawat araw ay binibigyan ng regalo ng Diyos. So, ano po ang dapat natin gawin kung tayo binibigyan ng Diyos ng regalo sa bawat araw? So, James chapter 1 verse 5. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Then tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 11 verse 29. Matthew 11:29. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po ng Matthew chapter 11 verse 29, take my yoke upon you and learn of me. Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. So mga kapatid, last, learn on God. Learn on God. Matuto po tayo sa Diyos. Matuto po tayo sa Diyos. Kaya tao, kung ano-anong mga pinag-aaralan. Diba? Ang daming inaalam ng tao. Pero hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala si Kristo. Talagang ang tao ay napakarunong sa napakaraming bagay sa mundong ito. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 verse 7, kung di ako nagkakamali, ever learning but never able to come to the knowledge of truth. So ganun po katalino ang tao, nakaka-invento ng robot. Diba? So naka-invento ng aeroplano. So naka-invento ng mga sasakyan. Naka-invento ng ilaw. Naka-invento ng mga ano pa ba mga na-invento ng tao ngayon? Mga microchip. Di ba? So ang daming na-invento. Sobrang tatalino na ng tao ngayon. Sana yun naman mangyari. Kasi, ayaw ko lang. Pero talagang mangyayari ito sa inaharap. Na talagang ang tao ay magiging robotics. Kumbaga ay magkakaroon tayo ng duality. O, di ba si Elon Musk? Kung kilala nyo si Elon Musk, meron siyang, parang, hindi ko alam kung yung girlfriend ni Elon Musk eh. O, sabihin na natin ito, partner na lang, partner. Na yung babae yun ay robotics na. O. Talagang mukhang tao. Mukhang tao, pero siya po ay talagang robotics na. So ito na po talaga ang nangyayari sa ating panahon. So dami nilang natututunan, sobrang talino ng tao ngayon. So ngayon, sabi po dito, learn on God. Matuto tayo sa Diyos. Matuto tayo. Mag-aral tayo ng Kanyang salita. Isabuhay natin ang Kanyang salita. So sabi pa nga po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Diba? Na tayo dapat lumago sa kaalaman, sa pagkakilala sa ating pong Panginoong Jesus. Pero ang tao, kilala nila yung kanilang kapitbahay,
Alam nila yung buhay ng ibang tao, pero ang buhay ng Panginoong Sus, hindi nila alam. So, ganun po yung mga marites, di ba? Yung mga marites talagang alam ang buhay ng ibang tao, tapos ikukwento sa iba. So, yun po yung mga marites. So, learn of God. Matuto po tayo sa Diyos. At ang tunay na natututo po sa Diyos, kung talagang ikaw ay natuto sa Diyos, be compassionate. Si James ay talagang servant of God. Makikita natin na doon ang pagmamahal ni James sa Diyos sa ating pong Panginoon Jesus. Sapagkat hindi po niya magagawang maglingkod sa Diyos kay Kristo kung wala siyang pagmamahal. Kaya sa atin din po, kung wala tayong pagmamahal, talagang madali tayong mawawala sa gawain. So madali tayong mawawala sa ministry. So yung mga hindi tunay na nagmamahal sa Diyos, talagang madali pong nawawala sa ministry. At ang talagang mga nagmamahal sa Diyos kay Kristo, umaattend yan maghapon. Maaari yung iba na umaga lang umaattend, kalahati lang ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Kasi kalahating araw lang umattend eh. Ay kung talagang buong puso nagmamahal, dapat maghapon. Tama pa. Kasi ang utos sa atin, thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, so with all. So hindi ho sinabing kalahati lang. So yung ibang tao, nagmamahal din naman sa Diyos, kalahati lang. Meron pa kasi silang reservation. So pamayang hapon, doon muna ako sa SM. Pag umaga ng linggo, nandun ako sa bahay, sambahan. So sa hapon, mamamasyal muna ako. So kalahati. So be compassionate. Ito po yung nais ng Diyos sa atin. Na talagang tayo po ay maging mapagmahal sa Diyos at sa ating pong kapwa. Matthew chapter 5, verse 44. Ito, gusto ko po ito. Matthew chapter 5, verse 44. Kung ganito ang tao, walang kaguluhan sa mundo. Diba? So sabi po ng Matthew chapter 5, verse 44. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. So verse 44, sabi po ng Panginoon Jesus, but I say unto you, ang Panginoon Jesus po nagsasabi dito, sinasabi ko sa inyo, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Tuwa-tuwa naman ang taga-Rusin. Tinuro ko ito eh. Kahapon, Rusi San Jose. Tawan-tawa sila. Kaya pala nang aaway para mahalin sila. So, at nakakuha ng idea, aawayin ko to. Kapag inaaway ko to, mamahalin ako nito. Diba? Ganun dyan, Mark. Para mahalin ka. So, yun po sabi po dito, love your enemies. Mahalin natin ang ating kaaway. Ay yung isa to sa taga-Rusi, may asawa na. Huwag mo nang dagdagan, sabi ko. Pastor, mahal ko yung asawa, hindi ko siya iwan, pero dadagdagan ko. Okay? So yun po, nasabi dito, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them, which despitefully use you. So sabi ko sa mga taga-Rusi, kung meron kayong kaaway, meron galit sa inyo, pag-pray nyo sila. Huwag nyo ipag-pray na matanggal sa trabaho. Huwag nyo ipag-pray na mapenalbihan. So ipag-pray nyo na magkaayos kayo. So yun po yun. So mga kapatid, be compassionate. Sabi sa atin ng Panginoon Jesus, love one another. So kung talagang tayo po ay natuto sa Diyos, gawin po natin ang mga bagay na ito. And then James chapter 1 verse 1, James, a servant of God, of the Lord Jesus Christ. So hinihingi po sa atin, be committed. Magkaroon po tayo ng commitment sa Diyos. Maraming Kristiyano ngayon walang commitment sa Diyos. Madali silang mahatak ng mundong ito. So napakalakas ng hatak ng mundong ito. Kaya talagang kahit linggo may pasok, di ba?
At talaga naapektuhan ang ministry ng mga Kristiyano ngayon. So be committed. Kung tayo po ay talagang natuto sa ating Diyos at nagpapasalamat tayo sa mga regalo ng Diyos sa atin, be committed. Tingnan po natin ang ating pong sarili. Baka pamaya isang araw tayo ang mawala sa ministry. Diba? So be committed po na talagang nais ng Diyos sa atin. Tingnan nyo po yung sabi po dito sa verse 17 ng James chapter 1. Tingnan po natin ang ating pong Diyos. Learn on God. Verse 17, tingnan nyo po. Na talagang ang ating pong Diyos ay meron din commitment sa atin. Ang ating pong Diyos ay talagang committed. Ang sabi po dito, with whom is no variableness. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi nagbabago. Pero maraming Kristiyano ngayon, nagbago sa paglilingkod. Nagbago. Nabago na ang maraming Kristiyano ngayon. Pero ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng regalo, hindi nagbabago, hindi nagsasawa. With whom is no variableness. Kaya sana sa ating pong buhay, kung talagang tayo committed sa ating Diyos, huwag sana tayo magbago sa ating paglilingkod. Huwag sana tayo magbago sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag sana tayo magbago sa ating pong pagbibigay. Huwag sana tayo magbago sa ating pong ministry, sa choir. Diba? So mga kapatid, be committed kung talagang tayo po ay natuto sa Diyos. Then last, learn on God, matuto tayo sa Diyos. And then, be content. Magkaroon po tayo ng contentment. Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Philippians chapter 4 verse 11, not that I speak in the respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So mga kapatid, kung talagang tayo binatuto sa Diyos, be content. Magkaroon po tayo ng satisfactions, makontento po tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Makontento at magpasalamat doon sa regalo ng ating pong Diyos. Sapagkat ang mga regalong ito, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito, hindi naluluma, hindi mananakaw, hindi masisira. So yun po ang mga regalo sa atin ng Diyos. Kaya sana sa ating pong buhay, at tunay na tumanggap kay Kristo, may contentment po yan. Kasi si Kristo yung ating missing part. Siya yung missing part sa ating pong buhay. Yung mga taong walang Kristo sa kanilang sarili, lagi silang may hinahanap. Yung mga taong walang Kristo sa kanilang sarili, ay hindi magkaroon ng satisfaction. Napakarami na nilang achievements sa kanilang buhay, pero naghahangad pa rin sila ng mga achievements pa. Naghahangad pa rin sila ng mga kayamanan pa sa mundong ito. Wala silang contentment sa kanilang buhay. Bakit? Sapagkat wala si Kristo sa kanilang puso. Kung talagang nasa sa atin po si Kristo, magkakaroon po tayo ng contentment. Kaya, hindi po talaga mawala sa isip ko na talagang ako ay nagkaroon ng satisfaction, nagkaroon ako ng contentment simula nung aking ma-realize na mayroon pala akong buhay na walang hanggan. Dahil po doon, ay talagang hindi ko na po hinangad pa ang yumaman sa mundong ito. Hindi na. To God be the glory, tayo pituloy. Pakigising po ang natutulog at sana ay pumasok kahit tulog. Tayo po'y lumuko, pumikit. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga regalo na inyo pong kaloob sa amin. Lalo higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, katiyakan ng langit.
Nawa lagi namin itong ipagpasalamat sa iyo. Sapagkat ito po yung mga regalo na dadalhin namin hanggang sa kabilang buhay. Yung mga regalo na aming tinanggap sa mundong ito, iiwan din namin. Yung mga regalo na aming tinanggap sa mundong ito, nasisira at nawawala, nalulunga. Pero salamat sa napakagandang regalo na iyong kaloob sa amin. Nawa, ito po ay magtulak sa amin upang patuloy ka namin paglingkuran, sambahin, at mahalin. Salamat po aming Diyos, tunay na ikaw ay nakita, tapat magpakailan pa man. Patuloy mo pong gamitin ang aming pong mga buhay, ang buhay na iyong kaloob sa amin, para sa iyong kaluwalhatian. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Salamat po. Kaya ang samot dalangin, hinihingi namin po sa salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.